Pamahalaan ng Luohu, Shenzhen, Sina, sumabog ang kontrobersya sa pamumuhunan, pinaghihinala ang panlilinlang, kabuang 15 kumpanya mula, Taiwan, Hong Kong, Sina, kabuang 1.1 bilyong dolyar Taiwan. Nagsumbong sa Mirror Weekly ang negosyante, noong una ay dahil sa, may suporta ng opisyal ng pamahalaan, kaya naglabas ng malaking puhunan, hindi inaasahan, matapos ang 2 taon, malapit nang mag-expire ang kontrata, opisyal na namamahala. Hindi lamang biglang nawala, matapos magsumbong sa kagawaran ng hustisya, sila pa ang sinisi. Katabi ang Hong Kong magkatulad ang kultura, magkakatulad ang pamumuhay konektadong negosyo, natatanging bentahe ito ng luho. Malapit sa Hong Kong at Shenzhen, sentro ng ekonomiya ang Luohu para sa dalawa, bonggang promosyon ng bagong special zone, dumagsa ang maraming mamumuhunan, ngunit lumitaw ang malaking kontrobersya sa pamumuhunan. Opisyal na panghihikayat ng gobyerno, inakusahang isang malaking scam. Ayon sa ulat ng Mirror Weekly, inireklamo ng negosyanteng Taiwanese sa briefing, binigyang diin ni Direktor Gu Yilin, kapag bumili ng opisina o pabrika na kasalukuyang itinatayo bibigyan ng diskwento. Ngunit kailangang magbayad deposito nagkakahalaga ng ilang milyong peso. Kung hindi maaprubahan, ay re-refund ng buo, may dagdag pang 5% interes, nakakaakit na mga insentibo, naakit ang 15 kumpanya, namuhunan ng kabuang 1.1 bilyong Taiwan dollars. 2 taon na wala pa ring proyekto, malapit nang mapaso ang kontrata, biglang naglaho ang deputy director. Ito ang Luohu District sa Shenzhen, pang-anim sa ranggo ng ekonomiya sa Shenzhen, pinakamatandang distrito sa Shenzhen. Nagtiwala dahil suportado ng mga opisyal, kaya nagpasok ng malaking puhunan, naghugas kamay ang mga opisyal ng magkaaberya, itinatanggi ang pananagutan sa proyekto, naninisi pa sa ibang tao. Sabi nila gawa-gawa lang ito ng deputy director. Pagkatapos isumbong sa Justice Bureau, sabi nila may kasalanan din ang mga kumpanya. Kaso ng panloloko sa Taiwanese, ayon sa kasunduan ng magkabilang paniglaban sa krimen at kasunduan sa tulong legal, bukod sa investigasyong cross-border, maaaring maghabla o i-freeze assets. Pero mahirap nang bawiin ang perang lumabas na napakahirap nang mabawi ang puhunan. Luhaan at walang magawa ang mga biktima, bagsak na ang negosyo at walang matakbuhan, napilitang magreklamo mula sa iba yung dapat, sabi ng Straits Exchange Foundation. Wala pang natatanggap na formal na reklamo. Kung may anumang dispute sa negosyo, nakahandang tumulong ng lubos. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.